Oh, Ay, tita, good morning po. Gising na po pala kayo Nagluto po ako ng kaldereta, tsaka may binili po akong pansit, tsaka tinapay sa labas. Almusal niyo po. bakit nandito ka ang aga-aga? Parang nasasanay ka nang nandito ka Ma! Good morning! Ay, tia, good morning. Kain na. Nagbili akong pansit, tsaka Ay, Ma, oo nga pala, nalimutan ko sabihin sa'yo. Hindi ba sinabi sa'yo ni Kuya? Ang sabi ni Kuya, dito daw muna mag-i-stay yan. Kasi malapit yung office niya dito sa bahay. Eh, ang sabi naman ni Kuya, share naman daw sila sa upa. Eh, goods na rin yun. Sige po, kain na kayo. Bumili akong pansit, tsaka nagluluto ako ng pangtanghalian. Parang busog pa ako. Ikaw, Ma, kumain ka na. Ayoko niyan. Sa susunod, magsasabi ka muna ha, bago mo gamitin yung kusina ko. Love! Ay, love, good morning. Oh, ba't ang aga mo? Akala ko mamaya ka pa. Hindi gusto ko kasi sila ipagluto na almusal kasi syempre ngayon, first day ko dito sa bahay niyo, di ba? Siya. Kumain na kayo. Nga pala. Kailangan ko na umalis eh. Hindi na ako makasabay kumain ha. Sige, may Maliit pasok ang din trabaho. ako mga 12. Update ka lang sa akin. Sige. Bye. Bye, ma. Ayaw niyo pong kumain? Hindi. Kasi busog pa ako eh. Tsaka hindi ako nakain yan. Sorry Tsaka ako nga pala may papaalala pa akong isa. Bukod sa sinabi ni Mama. Alam mo kasi, huwag ka masyadong mag-feel at home dito sa bahay Kasi baka mamaya masanay ka eh. Siyempre, paano naman kami? Hindi kami makakagalaw ng maayos dito sa bahay. Hindi naman. Kailangan ko lang kasi talaga na malapit sa office para hindi hassle sa work. Sige, kung ayaw niyo kumain, lagay ko na lang sa ref. Sige, salamat. Alam mo, pagka sumahod ka, maglagay ka na lang din ng mga grocery dito, ha? Lalagay mo pa sa rep, dagdag pa yan sa kuryente. Sayang po kasi masisira eh. Ay, hindi. Mamaya, may kakain din yan. Pagka, hindi ko gusto yan eh. Pero huwag ka mag-alala, madami kaming aso. Aso? Sige po. Ma, Pasensya na po. akit mo na ako sa taas, Ligpitin mo yan ha. Ayaw ko nang makalat dyan sa kusina. Gusto ko laging malinis ang bahay. Sige po, tita. Ma, hanggang kailan ba dito yung babae na yun? Iwan ko ba dyan sa kuya mo? Nasasanay nang may pinatitira dito? Ay, naku, ma, akala mo kung sino makaasa dito sa bahay. Parang siya may-ari ng bahay, Hindi ko gusto yung ganong babae. Tapos dito pa siya matutulog. Ay, naku, ma. Ano, papansin mo ba? Kung ano-ano mga dinadala dito, nagpapabango ata sa atin. Siyempre, alam niyang hindi siya welcome dito eh. Ay, siya nga. Alam mo, ma. Uy! Diyan siya, ma. Dito ka, ma. Ate Virgo! Diyan ka na pala. Oo. Kanina pa ako nag-out. Dumaan lang ako sa grocery. Namili ako. Ay, uy, ang dami. Ano ko, dahil tayo maluluto, ma. Thank you, nagugutom ka na ba? Ay, sakto, lutuin mo na yan para may makain din kami. Di ba, ma? Oo nga. Sige po. Daming grocery. Daming grocery. Di ba, taba na naman tayo, dating kakainin. Oo. Tignan mo nga to, tayo pa ang unang nagbukas, Bili niya din to, eh. Virgo, ba't nandito ka? Hinihintay kita kanina doon sa labas. Akala ko sasabay ka sa akin mag-lunch. Wala akong gana eh. Nintay kita. May tatanong ako sa'yo. Bakit? May problema ba? May alam ka bang marirentahan? Di ba doon ka nakatira sa boyfriend mo? Di ba okay ka naman doon? Ayoko na dun. Ayaw naman nila sa akin eh. Paano ayaw? Di ba okay ka naman doon sa kanila? Akala ko din. Hindi na ako komportable dun eh. Paano hindi komportable? Kasi akala ko okay ka, tas masaya kayo. Narinig ko kasi nag-uusap yung nanay ni Love tsaka yung kapatid niya.
Nagpapabango daw ako kasi luto ako ng luto doon, linis ako ng linis. Nagpapabango daw ako doon sa kanila. Hindi naman daw ako welcome doon. Tapos pagkaharap ko, ang bait-bait. Ang ganda ng ngiti. Pero pag hindi ako kaharap, ganun pala sila mag-usap. Grabe, pa-plastic naman pala. Mga pakitang tao, ano? Ano, hindi na lang sila magpasalamat na naging mabuti akong manugang sa kanila. Alam ko, hindi pa kami kasal ng boyfriend ko. Pero kung ganun din sila, parang hindi ko na kayang tumira dun. So ano plano mo? Di ba ikaw yung nagbabayad doon? Yun na nga eh. Diba? Hati kami, hindi naman ako. Hati kami ng boyfriend ko. Pero yung, alam naman nila yun na hati kami nagbabayad, pero ganun nila ako trato. Parang, paano ba pag kinasal kami, di ba? Di ba may apartment ka nirerentahan? Baka pwede sa'yo na lang ako makishare. Sige. Wala namang problema sa akin. Talaga? Oo, kung gusto mo, bukas, puntahan mo ako sa bahay. Samahan mo na lang ako after natin sa office. Salamat ah. Hindi Oo, na talaga walang ako problema sa akin yun. Ano ka ba? Iniisip ko lang, kung aalis na ba ako doon, maghihiwalay na ba kami? Ang sa akin lang, mas maigi na rin yung dumistansya ka muna sa kanila. Di ba? Malay mo, hanapin ka nila pag nawala ka. Doon marirealize na, importante ka pala. Kausapin ko na lang yung boyfriend ko na. Mm-mm. Sige, balik na ako doon sa office ko. Sige na. Love. Bakit ginagayak mo yung gamit mo? Love, nilipat na ako. Teka lang, bakit? May problema ba? Hindi ko na kasi kayang tumira dito. Kasi, araw-araw, halos lahat ng kilos ko, may nakasita. Tapos, parang hindi naman talaga ako welcome dito. Kahit pa hati tayo sa bahay dito, parang wala akong karapatan dito sa bahay niyo. Love, ganun lang talaga sila. Hayaan mo lang yung mga yun. Ganun lang talaga sila. Alam mo kung paano sila sa akin, pero wala kang ginagawa eh. Love naman eh. Lakas ng trip mo, itigil mo na yan. Sino yung balik mo na dyan? Hindi. Anong trip? Decidido na ako. Nakausap ko na si Pe, maghahati kami sa apartment. Teka lang. Hindi mo na naman ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo. Teka nga. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba awahin ko yung pamilya ko para sa'yo? Hindi ganun. Ang gusto ko lang, maramdaman ko na pinaninindigan mo ako. Alam mo, hindi ka pwedeng umalis. Bakit hindi, ha? Kailangan ko to, gusto ko to, at doon ako makakahinga. Paano ako? Paano yung renta dito sa bahay? Paano yung hati natin sa mga bayarin dito? Renta. So, yun. Yun yung dahilan kung bakit ayaw mo kong payagan. Ha? Dahil wala kang kahating magbabayad dito sa renta? Huwag mo na akong baliktarin. Anong pinabaliktad? Yun naman talaga yung gusto mo palabasin eh. Yun yung gusto mo sabihin. Na ayaw mo ko umalis kasi mahirapan ka magbayad dito sa renta sa bahay nyo. Na hindi ko naman nararamdaman na nakatira ako dito, na may karapatan ako dito. Pinaparamdam ng pamilya mo na ayaw nila ako dito. Tapos gusto mo pa magstay pa ako dito? Para saan ha? Para saan? Anong tingin mo sa akin, ATM? Tagabayad ng renta? Pero ako mismo hindi welcome dito sa bahay na to? Hindi. Aalis ako. Wala kang magagawa. Wala kang magawa sa pamilya mo. Tinatrato nila sa akin. At gusto mo magstay ako dito? Hindi ako tanga. At kung hindi ka papayag, pues, maghiwalay na tayo. Hindi maghiwalay tayo. Oh, talaga. Uma, pasan yun si kuya? Galit na galit to. Talaga yung babae na yan, alam na kakauwi lang ni kuya, galing trabaho, inaway pa. Nag-aaway nga kanina. Parang narinig ko. Alis. Ayan o. Pupunta. Lilipat na po ako. Kami pang ginagawa mong dahilan ngayon para umalis ka. Wala po akong sinasabing ganun. Narinig namin, pinapalabas mo na kami ang dahilan kung bakit ka aalis. Hindi ko kayo sinisisi. Sinasabi ko lang na hindi na ako komportable dito, kaya ako aalis. Bakit? May ginawa ba kami sa'yo? Ang arte mo naman. Konting bagay lang, aalis ka na agad. Napaka-sensitive mo naman. Ganyan ka ba talaga, Maarte?
kunting hindi nasunod ang gusto, aalis agad. Eh, kung ganyan ka, eh, paano ka tatagal sa kuya ko? Oo nga. Kung simpleng pakikisama lang, hindi mo pa magawa, paano pa ang relasyon yung dalawa? Eh, kahit naman po anong pakikisamang gawin ko sa inyo, ayaw niyo naman pong tanggapin eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi na talaga kami tatagal ng kuya mo dahil hiwalay na kami. Ang drama mo. Tapos ngayon, sisisihin kami ni kuya kasi kami yung dahilan. Eh, di ba yun naman ang gusto niyo? Bakit gusto niyo ba na nandito ako? Ayaw niyo, di ba? Kaya nga sinusunod ko yung gusto niyo. Pwes, kaya na bahala dito, kaya na rin po bahala magbayad ng renta sa bahay niyo. Paano na yan? Hayaan mo, babalik din yun sa kuya mo. Arte-arte kasi? Buti na lang talaga umalis ka doon. Naku, kung ako talaga yon, matagal ko na sinagot yun. Alam mo naman, syempre, kailangan ko makisama kasi akala ko sila yung magiging in-laws ko, di ba? Eh, wala akong magagawa. Hindi rin naman ako kayang pagtanggol ng boyfriend ko. Eh, di mas mabuti pa na ganito na lang. Kailangan mangyari to para ma-realize ko na baka hindi talaga siya yung para sa akin. Ang unfair lang kasi, hindi ka kinakampihan ng boyfriend mo. O, di ka muna niya pakinggan kung ano yung side mo. Hindi yung pamilya niya lang yung pinapakinggan niya. Tawag eh. Sasagutin mo ba? Hindi na. Alam mo, mas mabuti na ganito, yung wala akong ibang iniisip. Sasagutin na nga yan. Mas, alam mo, mas magaan sa pakiramdam na sarili ko lang yung iniisip ko ngayon. Kaysa nung iniisip ko, pati yung pamilya niya, pati yung kakainin ng pamilya niya. Tapos ganun yung itatrato nila sa akin. O, diba? At least ngayon may peace of mind ka na. Pasensya ka na, dami akong damit ha. Iniwan ko na nga yung ibang appliances dun kahit ako naman yung bumili. Baka mamaya kasi may masabi pa. Ay, oo, mahirap na. Baka mamaya, yun pa pagsimula ng away niyo. Kaya makikishare muna ako sa mga rice cooker mo ha. Ay, oo naman. Walang problema sa akin. Feel at home ka lang dito. Thank you, friend. Yes. Basta pag may mga hindi ka na ginagamit nitong damit, akin na lang ha. Hindi ka siya. Magiging dress sa'yo yung t-shirt ko. Kuya. Sinisingil lang nga pala tayo sa renta. Wala akong pera. Tsaka kuya, wala na ding laman yung rep, oh. Alam na naman na, wala kami makain ni mama eh. Oo nga. Baka nga pwedeng ikaw na muna ang sumalo at wala talaga eh. Alam niyo, laki na ng problema ko. Nung una, okay naman tayo dito eh. Nandito yung girlfriend ko. Pero anong ginawa niyong dalawa? Bakit? Eh, siya naman yung nagkukusang magbigay ng mga kung ano-ano dito ha. Di naman namin siya hiningan ha. Oh, pero anong pinakita niyong ugali? Imbis na okay tayo eh. Imbis hindi ako namumroblema, may katuwang ako, may katulong ako sa inyong dalawa. Ano pang ginawa niyo? Kuya, nag-iinarte lang yun. O di ba inarte rin kayo? Maputulan tayo ng kuryente. Eh, hindi naman namin siya pinalis ah. Siya ang kusang umalis. Eh, sino bang tatagal sa inyong dalawa? Eh ako nga, suko sa ugali yung dalawa eh. Eh kuya, pwede ka naman gumawa ng paraan para mabayaran yung renta. Ikaw naman yung may trabaho eh. O pues kayong dalawa ngayon ang gumawa ng paraan. Dahil pagod na ako sa problema. Okay na sana yung buhay ko eh. Hindi nyo lang pinakalman. Tsa, wala na tayong magagawa. Nagalit na ang kuya mo. Maghanap ka na ng trabaho. Paano ako maghahanap eh? Wala nga akong pera. Paano ako mamasahe? Paano ako mag-a-apply? Paano yung requirements ko? Wala namang pera, di ba? Ah, basta, maghanap ka ng trabaho. Saan tayo pupulutin ngayon? Pakala na.